Thank you. Dito kami. Ayan sila. Oh. Sino yung mag-ano? Ay, yung grupo namin. Hindi pala nagpipil. Pinakalista tayo. Ayun doon o. Oh. Sagada Battery. Ito muna sa gallery doon. Oh. Ayan. Excuse me. Minutes later. Archie Stapleton. Amerikano siya na napadpad dito in the 1960s. Nakita niya ang potential ng aming raw materials, kaya niya ito itinayo for Sagada Community for Alternative Livelihood. Ang clay namin nanggagaling dito sa Sagada. We try to check on somebody building a house, excavating the foundation. Titignan namin kung maganda siyang clay, dadalhin namin dito, tapos ibababad. Katulad din po ng road widening. Usually, in the middle of that mountain that is bulldozed, there can be good clay. So, dadalhin namin dito, katulad din nun, ibababad namin, dahil pagkatapos ng babad, kailangan namin siyang salain. Sinasala namin siya ng 2 beses hanggat makuha namin ang consistency of fineness na katulad nito.
Sa pottery po, may tatlong klase. Mayroon tayo yung earthenware. Ito po yung katulad ng gawain nila sa vegan na pwede mong lutuan, lagyan na ng tubig at mga paso-paso. Sa amin po kasi dito, it is called stoneware. It is a high-fired pottery. Bagamat hindi siya pwedeng lutuan, ngunit microwavable po siya and food grade katulad ng porcelain. Yan. So, pinapakita namin ang paggawa with the demo fee of 400 pesos for your whole group of 10. And together with a group of 4, but I think a group of 9. But it is your coordinator who's going to pay. Okay, so first that I would do is to center the clay with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. Ito ang centering. Importante na isasentro natin siya para maganda ang kakalabsan ng ating gagawing pot. Pag hindi po kasi siya na center, we cannot shape it the way we want it. So first and foremost, kailangan natin siyang i-center. And this is centering with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. Pagka na-sentro naman po siya, ang unang-unang shape na gagawin natin ay cylinder. Cylinder at cylinder ang mauuna bago natin siya i-shape to another shape. So, para gawin ang cylinder, lagyan natin siya ng butas sa pinaka-center and then from there, itataas naman natin ang clay. Kung paano natin gagawin yon, i-compress sa ilalim and then we slide our fingers up to the top. Ulitin natin para tumaas, compress at the bottom and then we slide. Pataasin pa. Ito na po ang ating cylinder. Out of this cylinder, we are now going to shape it to another shape. Sa shaping naman, ang pressure manggagaling muna from my inside hand. So, ang gagawin niya, itutulak niya siya palabas habang tinutulak, tinataas dahan-dahan. Dito naman po sa gitna, itulak nating paloob. Dahan-dahan we will go up, 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 up. At bago sa pinakamataas, tulak nating palabas at magiging what you see. It is a vase. Pero pwede po natin siyang gawing water jug. Lagyan lang po natin siya ng spout. There you go. So, from here, ipapa-air dry namin siya ng 5 days. 5 days later, magiging leather dried siya. Babalikan ko po naman siya. Ititrim ko siya sa pinakailalim. Lalagyan ng tangkay. I-dry ulit namin siya ng 1 buwan bago namin siya lutuin. At 2 beses namin siya linuluto. Yan ang pottery. Bow. Wow. Okay. Sino pong gusto